Diretso na. So ito aayusin natin yan. Magkakaroon ng kaunting landscaping. Siyempre pagagandahin natin. So dito po ang entrada. Ayan, siyempre yan. Aayusin natin yan. Magkaka-step. Ayan, magkaka-step. So magiging dalawa na po ito. Dito dinamp. Tiningnan lang muna nila. Okay. So wala pa naman. Ayan, no, sabi ko kasi sa kanila dito atras nagano sila. Ay, magandang buhay mga ka-farmer. Ayan, meron po tayong paalala dahil ako humihingi ng pasensya kay Sir Butch Lazaro. Suki po yan, isa sa mga suking-suki natin na yan po ay magte-text lang at minsan tawag lang po ang kanyang order. Ang naging problema po namin, sumabay po ata yung text ba nung kasagsagan po nung Sabado. Napansin nyo kung sobrang busy. Hindi ko naman maano si Bebe kasi hindi ko naman na masisi dahil alam nyo siya po lahat ng sumasalo ng order ng problema. Di ko alam, baka mag-overnight tayo doon, titingnan natin yung presyo pa din. Mag-ready ka din just in case kung sa bulungan tayo kukuha o kasi babiyahe po kami ng Subic. So ayan, ayun ang nangyari. Pagdating po dito, akala nila may pipick upin sila pero hindi po nailista ni Bebe. So ang paalala ko po sa lahat po ng mga order ng lechon, mas maganda kulitin nyo po kami kahit a night before. Kung kayo po ay order, Kabebe, yung order ko bukas na yon, o kaya kahit sa akin. Kasi alam nyo na, kayo isang lechon lang po ang inaalala ninyo, kami po marami. Ayun lang, ano lang po, para maiwasan lang natin yung kahit sabihin mo ng talagang responsibilidad namin, sabi nga sa kanta, I'm only human, born to make mistake, di po ba? So tulungan po sana tayo. At kagayan, buti na lang, mabait naman po si Sir Butch at di naman nagalit. So binigyan na lang ni Bebe ng frozen na lechong paksiw at lumpia ata. So ayun, kasalanan naman namin, inaamin ko. Kaya lang sabi ko nga, hindi naman ako pwedeng magalit kay Bebe dahil nung Saturday talaga pong maaga nga siya nagpahinga noon, mga 2:30 malis na siya kasi parang na talagang medyo alam niyo na, puyat. Si Nainay may sakit, hindi din siya pinatulog. Tapos ayun nga, yung operation pa dito, siya lahat sumasalo ng mga schedule, lahat. Ang problema pa namin, actually hindi na problema, yung sitwasyon lang po, yung sitwasyon pa namin pagka, kung kailan kasagsagan, ang daming tumatawag, open ba kayo? Ilan kami, minsan may mga tumatawag na, parating kami, 18 packs kami, yung mga ganun ba? Ang dami po, ang dami. Kaya maya tumutunog po yung telepono, kasagsagang nagluluto siya, minsan nasa kusina siya, nagluluto siya ng kung ano man ang tinutulong niya doon sa kusina. Tuloy-tuloy po yan. So yun po ang aming dito, anong buhay namin pag Sabado Linggo. So ayun, at humihingi po ako ng tawad kay Sir Butch Lazaro. At alam nyo pa ang anak niya, kasama ko sa barko. Si Marvin. Ayan. So update tayo sa kubo. Ito pong kubong ito na. Pinagdikit na ni Bebe. So gagawin na lang natin yan. Kung ano man ang pwede natin gawin. Lalagyan ng kanal doon. Kasi ang isa sa mga pinoproblema ko po ay tubig. Baka magtambak tayo ng kaunti doon. Ayusin natin para po yung tubig pag umulan, pag ganyan. Kasi hindi naman tayo DPWH kailangan ayusin natin kung saan ang takbo ng tubig, di ba? So pwede tayong ng kanal ng kaunti doon, diretso na. So ito aayusin natin yan. Magkakaroon ng kaunting landscaping. Siyempre pagagandahin natin. So dito po ang entrada. Ayan, siyempre yan, aayusin natin yan. Magkaka-step. Ayan, magkaka-step. So magiging dalawa na po ito. Dito L-type. Dito L-type yan. Open dito, open dito. Ito U-type na.
So parang baliktaran po ang upuan niya na hindi naman po mag didikit yung ulo. Baka malagyan ng kaunting harang ni Bebe na ganun daw pa pala ang upuan. Ganun kataas yung upuan. So ganun po ang upuan, taas. Tapos ayun, U-type naman to. So dito, kahapon hinabol lang yan. So malilipat si Mangustin at si mapuputol pa yung isang buko. Tapos isang yung aking rambutan lilipat. So ganun talaga. I'm ready for that. Kasi nga sabi ko, ito naman pong ating ginagawa dito ay hindi naman, wala talagang plano ever since naman. Ginagawa lang po namin yung mga adjustments according to needs. 'Di ba? Kasi nga naman tayong ganong karaming budget na talaga, ito gawin mo na yan, ganito na yan, may layout na. Hindi po talaga. So pero nakakasurvive naman po, awa ng Diyos. Na ganun po ang aming ginagawa. Thankful ako dahil maluwag po ang ating pwesto dito. Marami pong options, marami ang so napakabait ng Panginoon, farmer. Wala tayong dapat i-complain, bagkus puno ng pasasalamat dapat. So eto, napakaganda din ito. Shout out kay Tita May. Akala niyo ba, Tita, hindi ko nababasa ang mga message niyo, ha? Ito maganda din gawa ng bubong na. Pero na lang po ito, parang pwede lagyan natin ng konting harang doon para yung init hindi na masyadong makapasok din. At pwede nating lagyan ng bubong ito, and then another diba, lagyan natin ng mga mesa din po dyan, another, or baka mamaya may mga bigay pang magandang ideas, diba, na pwede siyang parang maging cubicle na parang private din ang dating, na naka hiwalay, baga parang naka-separate ba. Tingnan natin kung ano po pwedeng gawin. Pero for the meantime, yan lang po muna ang ating problemahin. So, ayun, di ba? Bo, ikaw na muna bahala sa kalapati mamaya Palitan mo lahat ng tubig. Tapos yung inakay mo doon, tingnan mo kumakain na, kaya lang ewan kung pwede mo nang ilipat. Ayan. Tapos may mga itlog na naman kasi May itlog na naman third clutch lang yon. Tanong mo kung may sing-sing pa si kasi wala na ako sing-sing, sayang. Pero hanggang 3 clutch saka na natin sayang din baka mamaya training maraming maligaw. So ayun po, kami baka aalis talaga dahil wala na po kami lumpiang isda para sa Sabado at Linggo. Kukulangin na. At maraming salamat po sa ano ba ang tawag ko, overwhelming na pagtangkilik po sa lumpiang isda. Talagang maganda po yung natin, ano ba ang tawag dito, maganda yung feedback sa mga actually, kung hindi lang po kami, sabi ko nga kay Bebe, kasi ang dami ko pa pong ideas na hindi namin na i-implement, kagaya po ng mga t-shirts. Pinupush ko sila. Meron po kaming mga bagong palabas na t-shirts na talaga naman ay magiging isang souvenir, isang pag sinuot nyo, hindi nyo na kailangang sabihin na I've been to Ka-Farmer's Lechon House, kasi nakasulat na po, nakalagay dyan na I was ganito, Ka-Farmer's Lechon, tapos sa likod po, tikman ang sarap, yung mga ganon ba, na talagang pag sinuot nyo pag nakita ng viewer na hindi pa napupunta dito, siguradong i-approach kayo, nasasabihin sa inyo na ay buti ka pa nakarating ka na doon, kami rin pupunta. Lalong-lalo na po yung mga balikbayan. So ayun, maganda po. At yun, naman po yun, hindi na halos, kumbaga kakaunti na lang po ang tubo doon. Yun po ay para na lang ay advertisement na lang po para sa amin. Maganda po yung quality ng t-shirt, kagaya ng sinusuot ko na
dry fit ba ang tawag nila doon. So malamig po siya sa ano, sa katawan, hindi siya mainit. So ayun, yun po ang pinapaprint. Baka this coming, God willing po, this coming week magiging available na. Pinapaano ko kay Bebe 3 designs at least, kasi ano, at least po may ano din, may papagpipilian din po sila, no? May nakalagay doon, I was in I've been basta parang I was here, Ka-Farmers Lechon House, I've been to, parang ganon. Tapos may nakalagay pa and back and back and back, para sa mga repeaters talaga na nakailang balik na din dito. Tapos sa likod, tikman ang sarap. Tapos meron naman na parang enjoy life, eat Ka-Farmers Lechon, yung mga ganon ba. So ayun, sana po ay maano natin next week, no? Pero alam ko inaayos na lang po ang design at ipapaprint na. So ayun po. At sa mga pupunta, sana ay tangkilikin nyo para ma-advertise na rin po yung ating Ka-Farmers Lechon House. Alam niyo naman po itong lagi kong sinasabi na ito ay hindi lang naman para sa amin, para din po sa mga marami pong pamilya din ang nakaasa. At ayun, maraming salamat pala kay Ate Ronda. May message siya, nakakatuwa natuwa naman ako kasi sabi niya yung mga tauhan mo, yung ngiti ay makikitang tunay. Oo naman po, syempre hindi naman natin ano mo yun, yung blessing po kami po lahat ay tumatamasa sa biyaya. So kaya lang hindi ko naman masasabi na syempre hindi naman tayo ipokrito na nagtayo ng negosyo para lang sa kanila, di ba? Ito yung lagi kong sinasabi sa mga nakakausap ko dito. Syempre bago ka tumulong, kailangan mo tulungan ang sarili mo. Paano ka tutulong kung wala ka, di ba? Yun naman po yung logic doon. So, di ba? Help yourself first, di ba? Parang ganon. So, ayun. Although, syempre, makakatulong ka naman talaga nang wala ka, pero hindi ganon, di ba? So, alam nyo na yun, mga ka-farmer. On the other side, on the, kumbaga, ibang view, kaya naman talaga. Lalo na spiritually speaking, di ba? Pero, on the other side, na financial and, di ba, material things, kailangan mo talagang tulungan muna ang sarili mo bago ka makatulong. Mas makakatulong ka kung meron ka. Yun naman ang logic doon. Kaya po itong ating Lechon House, napakalaking biyaya. Ang laki po, ang dami pong natutulungan. From Rambo family to Poroy family, mga pamilya po ng ating mga tauhan. Although hindi naman natin lahat, 'di ba? Kung ano lang po ang kaya, pero ilang pamilya na rin po 'yan. At soon, yung asawa nga din ni Jonard, dito na rin, kinuha na rin namin. Kasi siyempre, kung sino po yung deserving, 'di ba? So, sa mga naghahanap naman kay Dex, kami naman po ay waiting lang naman dito. 'Di ba? So, 'yun lang. Gusto ko lang ng taong mas responsable talaga, 'di ba? So, although alam ko naman responsable siya, pero syempre yung priorities kasi talaga mo, importante 'yun. As we grow old, as we mature, dapat yung priorities natin mas nadadivert, 'di ba? Sabi ko nga sa mga boys, lagi ko ding pong kising kinakausap yan. Sabi ko, yung mga bisyo ninyo. Kasi ako hindi naman po lingid sa kaalaman. Nakikita nyo naman po, naninigarilyo ang mga yan. Sabi ko, napakalaking bagay na walang bisyo. Yung alak, sabihin mo na okay. Pero yung yosi, talagang pinapatay mo ang sarili mo. Yung alak, kahit occasional, acceptable siguro Huwag naman yung araw-araw lasing. Pero, yun nga, mas magandang wala. Sabi ko, ang sarap umuwi sa pamilya nang wala talaga niyan. Sugal, baka akala nyo sugal is bisyo din. So, lagi ko po silang pinapaalalahanan. Kaya lang hindi naman natin nahawak ang buhay ng mga yan, di ba? Hindi naman natin pwede, umalis ka dito may bisyo ka, hindi naman ganon. Ang Diyos nga hindi naman ganyan di ba? Hindi naman siya nagkukulang sa paalala, pero you are free. So, ganon din naman. Ako ganon po ang paalala ko sa kanila. So ayun, as we grow old, syempre dapat alam natin yung mga priorities natin. Lalo na kung nag-umpisa ka na magpamilya, di ba? Nung bata ka, laro ang mo, priority mo, may laruan ka, masaya ka na.
'Di ba? Nung nag-aaral ka, ano na ang priority mo? Laro ng konti, pero pag-aaral na ang nasa unahan. No, nung nagka-college ka na, syempre nag-aaral ka na, pero dapat yung mindset mo, teka, magtatrabaho na ako, kailangan ko nang generate ng income. So dapat medyo nag-shift ka na doon sa mature stage ng pagiging empleyado o businessman o ano mang gusto mong pasukin, di ba? So lalo pag nagpamilya ka, iba na po. So yun ang gusto kong iparealize sa kanila. Huwag kang magiging stagnant ka diyan sa barkada na pag tinawagan ka kahit may trabaho ka bukas, uunahin mo yung dahil may inuman. Paano na yung trabaho mo, 'di ba? Maapektuhan. So yun po yung aking inaano sa kanila. Pero nasa sa kanila pa rin. Wala naman tayong magagawa. So ayun po, napadaldal na naman ako. Grabe, 15 minutes na. So ayan mga ka-farmer, nagpapatambak na po tayo. Hindi ko alam kung saan nila dinala. Teka lang. Makakapasok ba? Gusto ko sana ganon saan nila linagay? Sana mag-guide ni Papa yan. Kasi ito na may pumapasok na. Kahit sabihin mo ng 50,000 siguro worth ng tambak. Importante makapagpapasok na po tayo ng tambak. Ayan sabi ko nga kasi ililinisin pa sana ito. Ngayon sabi ko paatras. Saan nila dinamp? Tiningnan lang muna nila. Okay. So wala pa naman. Ayan sabi ko kasi sa kanila dito atras nagano sila nag sample. Ayan dito wala na yan. Anuhin natin to kasi nga kailangan po natin matambakan po ito. Ayan ito mga avocado natin wala na, sacrifice na yan. It's okay. Hindi na natin maililipat yan. So ayan, eto tiningnan lang pala nila. So ito po, dito tayo mag dadump ng tambak. Ayan. So sana makapasok kasi ang goal ko po dito mapaabot yung tubig kahit hanggang dito siguro. Tapos magbubutas ako dito. So tatakbo yung butas na yon dito. PPR tatakbo ng dito. Tapos hindi namin yan uukain hanggang dun. Ngayon dapat same ng level doon. So hanggang dito siguro yan dito. Okay lang, uhukayin natin yan, papaabutin natin ng doon. Tapos may butas po siya sa baba. So wala pong butas sa taas sa baba lang ang mga butas. Marami sa baba lang siya. So maybe may pa-island ng konti, pero mostly sa baba. Kung maganda nga kung mag-grinder natin na talagang may maliit na butas pababa hanggang doon. Yung dulo may tubo na nakababang ganon. Puro pababa po yung butas. Matanong nyo kung bakit puro pababa, para hindi po malagyan ng lupa. Naisip ko na yun. Sabi ko kasi pag may butas sa taas, yun po, okay, may lalabasan ng tubig. Eventually, papasukin po yun ng putik. Baka magbara na. So para hindi po magka-problema sa magkabara, doon lang tayo sa ilalim. So ang tubig pababa lang. Hindi naman basta-basta papasok yung tubig. Kaya ganon ang naisip ko. So I hope tama yung aking idea. At ayun, para makapagpataas na po tayo ng tubig. Ngayon eto medyo mainit na at nako mga farmer, mga papaya natin, ayan, hindi ko pa naikutan yan pero may mga hinog-hinog na yan. Ngayon ang isa pa sa mga kailangan pong maayos is this. Ayan, malilinis natin yan, baka magbayanihan muna. Ayan po, ito
ito kailangan din namin maayos. Pero ang problema, pagka linagyan ko po yan, tingnan nyo, ito may mga pinag-iisipan ko kasi yung tambak po siguro hanggang dito, medyo mataas yan. Aakyat ka ng konti dito pwede namin lagyan ng konting harang siguro na may step paakyat, o mga bato na lang siguro, basta ganon, aakyat po siya. So mangyayari, ang tubig walang lalabasan na naman. So sabihin ko kay Papa Yam, kailangan gumawa ng drain. Doon meron na po, wala na pong problema kasi may drain na po doon. Ang magiging problema na lang namin is yung dito. So kailangan ko siguro ng natambakan na yan. Magpapalagay pa ako ng mga ilang truck pa just in case na pang patsi ba, pang kung ano pang pwedeng ayusin. Kasi yun nga, yung tubig po, lagi nating iniisipin yung tubig saan lalabas. Kailangan po mailabas yun. Kasi yung, let's say, kahit yung dito na lang, kahit wag na po yan kasi magkakabakod yan magkakabakod po yun, magkakabakod. So kahit yung tubig na lang po napapatak dito, dapat may tatakbuhan. Ngayon dito sigurado kailangan dyan may isa, at yun doon din magkakaroon din po siya doon. Ngayon itong parang swimming pool na to, parang gusto din kasi talaga ni Bebe. Ako naman parang gusto niya talaga is magkaroon ng maliit na rooms dito, ilang peraso. Tapos magkaroon ng maliit na swimming pool. Tapos sabi niya kasi maganda yan i-offer, let's say Sabado Linggo, kahit day tour lang pwede ka mag-charge kasi may swimming pool siya. Tapos pwedeng lagyan ng kubo doon sa gitna ng island, doon sila dine in, kakain. Let's say kung may order silang buong lechon doon, pero syempre may charge na po kasi syempre hiwalay na, kumbaga parang resort na so ganon. Tapos may rooms siya na ilang piraso. Tapos pwede tayo maglagay ng konting activity hall dito na pwede nilang mapaglibangan. Let's say basta yun lang po ang mga naisip lang, yun plano na sana matupad. Ayan mga ka-farmer, so sana may dahilan naman siguro ang Panginoon kung bakit nangyari itong matambakan, itong space na to. Pero alam nyo, may my day si Papa Yam, yung tubig hanggang dito pa, wala pa yung loft. Ang ganda din pala. Sabi nga ni Bebe, sinira ng loft mo yung view. Pero ang ganda po, para po siyang lake. Ang ganda ng itsura. Sabi ko, oo nga yung noon pa na mga pictures na talagang puno ng tubig, tapos hanggang dito yun di ba, may bibi pa nga dyan. Tapos ang lawak ng pond. Pero syempre di ba, nagbabago ang buhay. Ayan. So ayun po, papakain na tayo ng isda. Yan, dami na ayan pag lumapit kasi ako lalayo yan.
malalaki na, no? Ano, dito tayo magpakain sa side. Mas kita natin ang isda. Pupunta naman yung mga yan. Oh. Tingnan nyo Diyan yung mga nag-aabang na andoon kasi nag-aabang yan eh. Kasi naka tawag dito, lilipat yan, na sila eh, program na pati yung mga ayungin, no, nag-aabang na doon yan. Ayan na, dumating na yan, dumating na yung ibang mga ayungin. Sa ilalim lang kumakain, pero naandyan na po. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Harating din dito, haamoy nila. Ayan na. Mukhang lumalaki naman yung ating mga ayunginers. Yan. Maliliit muna yan. Lalaki na, oh. Tingnan yung mga tilapia. Malalaki na talaga. Mukhang kailangan na natin bawasan din kasi syempre, pero sana makapagtambak agad. Pero hindi ko pa po rin to, kahit matambakan na to, hindi pa tayo makakapag pataas ng tubig kasi gawa nung ayun, no, yung harang po doon hindi pa naaayos. So tapos may mga nirarush pa tayong kubo. Tapos si Rizal wala. Kulang tayo sa tao eh. Si Junjun nirarush yun hanggang Feb 14 ang target natin sa kubo, diba? So ayun, ito ma-rush natin. Tapos ito pa, kailangan din po ng tambak dito. Kailangan ng tambak dyan. So sana magandang idea din, ano, na pwede natin lagyan ng kubo yan. Tapos ewan ko kay Bebe, sinabi ko na sa kanya yan eh. Sabi ko magandang idea, Bebe, na let's say nandyan naman ang lechon house natin. So sa mga may extra money, di ba, na gusto talagang mas ma-privatize yung kanilang ano, na parang kahit day tour lang, pwede kang mag-charge. And then may swimming pool na ano, di ba, mapaglilibangan din. At the same time, dito na sila magda-dining na pwede mong lagyan ng paikot yan na upuan, di ba? Or ano, basta bahala na, wala pang design. Basta yun yung pinaka concept niya. Tingin ko papatok naman. So ayan po mga farmer, nakapag ano na tayo. At isa pa sa kailangan natin gawin, tingnan nyo yung kangkong, masyado na pong naging wild din dito sa part na to. At kailangan na rin mabawasan. At yung patubig naman, pagka nalagyan na yon, papabutas na lang tayo. Tapos dami, no? Dami pang dami kong gustong gawin. So ayun, unti-unti lang makakaraos din po tayo. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.